Dito rin sa sulat nyo, nakalagay po kung anong magiging epekto nga po ng paparating na importation na ito o pagdedesisyon nga po nitong si Secretary Chulo Rel na magkaroon ng importasyon sa gulay sa mga magsasaka natin. Ano nga po ba, Ma'am Agot, ang magiging epekto nito lalo na po't malapit na rin ang anihan? Mare-replay lang po uli yung mga experience namin past na yung broccoli halos ipamigay na namin. Umabot ng 5 pesos per kilo. Tapos marami pong nabasura. Pati yung carrots po bumaba ng as low as 8 pesos per kilo pero wala pa rin bumibili. Mm-hmm. So ang mangyayari po niyan, magiging malungkot po ang Pasko ng mga farmers. And yun nga po, this is the time para bumawi sana kasi ito nga sunod-sunod yung bagyo. Hindi porke mahal ang gulay ay masaya ang farmer kasi kaya mahal yung gulay kasi kukunti yung na-harvest. Mm-hmm. Hindi lahat ng farmer ay kumita. Mas marami sa kanila ang nalugi. So, they are looking at this December na peak season na makabawi sana at makabayad ng utang. Mm-hmm. Kasi syempre nung nasira yung gulay nila, kailangan nilang mangutang agad. Kasi ang mga farmers po dito sa amin, pag tumigil yung ulan ngayon, kinabukasan nandyan na sila nagre-rehab and they need immediate funding to buy new seeds, mga fertilizer, ganun po. So they have to borrow pag wala na silang pondo talaga and they're looking at December na peak season na makakabawi sila. So ngayon, pag ganyan po na may mga parating po na mga imported na legal at syempre masasabayan ng mga illegal, ang magiging itsura po niyan, di po kami makakabenta. Wala po. Mas malulubog sa utang po yung farmer. Di po makakabayad. Oo. Dito rin po sa sulat ninyo, humihingi po kayo ng aksyon na i-verify po yung mga imported goods. Nananawagan po kayo na dapat may mag-check kung legal po ba talaga yung mga imported carrots at broccoli natin. Sabi nyo nga po 6 years nang nangyayari ito. Ito na rin yung hinaing nyo sa kanila noon. Umaasa pa po ba ang grupo ninyo na mangyayari po ito? Na may mag-check po talaga nito mga imported goods dyan? We cannot lose hope. Kahit na kasi wala po kaming ibang source of livelihood po dito. Walang ibang source of income po ang aming farmers kundi ang mag-farm talaga. Kaya magsaka. Kaya we really, even if it's just 1% hope, we will hold on to that. And sana tawaan po ng mga mga agencies itong plight ng mga farmers na ito. O sige, so ganito Agot as usual, bukas naman ang ating komunikasyon. Gagawin nga namin today as in, habang nagbo-broadcast tayo, yung sulat ninyo para kay Secretary Choy, amin nang ipinadala. Kay Senator Kiko, hintayin natin ang kanyang magiging aksyon. After all, ngayon, ito ang kanyang iniimbestigahan, no? Itong smuggling na ito, despite na meron ng bagong batas na pinalakas daw. Oo, kontra sa agricultural smuggling. Pero ngayon, sinasabi nyo, hindi naman ito natigil. Yan ang klaro, Agot. Yes, sir. Yes, sir. Never po yan na tumigil. Kung meron mang, wala talaga eh. Wala talaga. Halos walang, every month may report po sa amin na talagang may importation or mga smuggled na pumasok po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!